Magandang gabi po. 8:52, pag-usapan naman natin itong expose ni Senator Panfilo Lacson. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na merong tinatawag na budget insertion daw na siningit doon sa 2025 budget at kung saan ito ay binigay daw sa kung sino mga congressmen at mga senador. Yun ang sinabi ni Senator Lacson. Ang problema ko lang po ay hindi niya dinitalye. So, pwede ginagamit lamang ni Senator Lacson, puwedeng sabihin na ginagamit niya ang kanyang reputasyon na magsabi na wala pang ebidensya at hindi pa tukoy kung alin. So, hindi natin alam sino ang tinutukoy ng mga senador sa mga congressmen. Hindi ba medyo unfair naman ito, Senator Lacson? Dapat pangalanan mo para alam mo na police general ka na naging PNP chief ka. Alam mo ilang beses ka na rin inakusahan. So masakit po maakusahan ka na kung general ang accusation tapos kauri mo yung general class na yun na inakusahan. So dapat para maging fair naman ipangalanan natin. Ang problema po hanggang sa ngayon po na nag-usap tayo, wala pang binanggit si Senator Panfilo Lacson kung sino. So, because of that, nag-isip ako. Anong iniisip ko? Una, napasok sa isip ko na si Senator Lacson ay ano siya, tawag nito, ay kakampi siya ni Tito Soto. Natanda mo, tumakbo sila President and Vice President. Vice President niya po si Tito Soto. So kung Vice President si Tito Soto, sila po ay sangkang dikit. At tapos si Tito Soto naman ngayon ay gusto maging Senate President. So kung gusto niya maging Senate President, ang problema lang lumalabas po sa ngayon, mas marami pong senador ang gusto kay Chis Escudero. Ayaw nila yung style ni Tito Soto na medyo istriktong dating. Akalain mo na ba na pinahiya pa sila ni Tito Soto patungkol dun sa impeachment na proseso? Nasabi ni Tito Soto, mali daw yun. Pag sinabihan na, parang ininsulto ni Tito Soto yung kapwa niya mga senador. Siyempre, magagalit naman yun, palihim lang. At hindi siya iboboto. Kaya yan po dahilan, kung ako tanungin mo, na most likely, na sumusuporta sila kay Chis Escudero. Sa ngayon, dahil wala talaga sila ding resources para makumbinsi yung ibang mga senador na susuporta sa kanila, una, pa-istrikto kunwari ito si Tito Soto para magiging Senate President, ang tanong sino? So sa ngayon, ang openly nagsuporta sa kanya ay si Loren Legarda, si Mig Suberi, sino pa bang iba? Tapos si Panfilo Lacson, tapos si Tito Soto, 4 sila. Panglima si Lito Lapid. So kung gano'n ang sitwasyon, talagang hindi kayo mananalo kay Chis Escudero. So ngayon, para manalo kayo, tinatakot nila si Chis at saka si Bato, si Bungo, na pinapalabas nila na may korupsyon. Ang kay Bungo naman, tinitira daw siya na mayroon siyang tinatag na mga super health center na kinakatkong niya. Tapos, so ano ngayon ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay walang iba kundi gumagawa sila ng issue, gumagawa ng akusasyon si Senator Panfilo Lacson para sa kanyang kaibigan na si Senator Soto. Siya ang nagpalabas ng balita na may mga budget insertions na nangyari na ginagamit ngayon ni Chis Escudero at may nagsabi na si Chis Escudero. Ang in fairness naman kay Senator Lacson, wala naman siya binanggit kung si Chis Escudero yun. Pero siyempre, gano'n naman kasi mga blind na tira, blind items. May may patutunguhan parang sa Facebook.
kapitbahay mo tinitiram pero wala kang pinalagyan ng pangalan. Sasabihin mo lang, umutang sa'yo, hindi mo nagbayad. Sabi ba, ang utang ay binabayaran, hindi tinatakasan. Yung ganong style. So, kumbaga, sinyalis lang yan, Attorney Jose Alan Mendez Tebelen, sinyalis lang yan na desperado yung grupo ni Soto kung paano sila mananalo. At ang tanong ko lang po, Senator Tito Soto, nakaraan ikaw Senate President. Ano bang may pagmayabang mo na nagawa mo na matindi, na kahanga-hanga, na para ikaw ay magiging Senate President uli? Wala akong nakita. The only way siguro magsasabi niyan, yung mga kasama mong senador noon, gaano ka kagagaling. Alam mo, ang hirap po maghawak din, Attorney Jose Alan Mendez Tebelen. Mahirap talaga humawak na magiging leader ka na kapwa mo matatalino. Kapwa mo na binoto ng tao. Kani-kanya mayabang yan. So, paano mo sila pagsasama-samahin? Nakita ko lang yung quality ni Jesus Escudero ay hindi siya kaaway na kahit sino. Kahit na pinagbibigyan niya si Risa, na alam niya makakabila, kasama ni Coco noon, pinapagbigyan niya rin yung iba sila ni Bato na sa kabilang strata ng politika. At yung mga nasa gitna, pinapagbigyan niya lahat. So, ang strategy naman ni Jesus Escudero ay, I cannot talk for them. I cannot bind any of them. At kung mayroong isang usapin, yun ang sabi ni Jesus Escudero, ay may mag-motion. Alangan naman tanggihan ko yan kung mag-motion si Bato o si Robin Padilla. I move to dismiss the impeachment complaint. Di, isa-subject kayo sa debate, tapos buto-butuhan. Tapos kung sino manalo, mas lamang ang 13 votes, panalo. Si Soto naman, ang ginawa niya, wala nang ginawa niya na mag-lecture. Kasi mali yung remand, mali yung mag-motion to dismiss, mali yung hindi mag-trial. Saan ka naman makakuha? Ano po ba ang, matanong ko lang ang utak ni Tito Soto, saan mo kinuha yan? Sinong abogado pinagtanungan mo niyan? Kay Antonio Carpio? Sino? Kay Leila de Lima? Yan ang mga isip kasi ni Leila de Lima, Antonio Carpio, at marami pang mga vloggers na wala man lang alam sa batas. Nagkukunwari, may alam, dapat impeachment na trial. Sa totoo lang, walang batas na magsusuporta sa inyong pag-aasam na magkaroon ng trial. At kung invalid from the very beginning, ang impeachment na reklamo dahil pang-apat na, ay wala kang magagawa. You have, the Constitution declares that it is not valid. Ganun lang ho kasimple yan. Alangan naman, halimbawa, example lang si Vlogcaster Armandin, kaibigan ko na taga Zamboanga. Halimbawa, kinasuhan ka ng rape, pero doon sinampa sa, nangyari halimbawa sa Pasay City ang rape. Tapos, kinasuhan ka sa katabing lungsod ng Makati. Pero nasa boundary nga, pero sinasabi ng kalaban mo nasa Makati. Pero dapat ang nangyari, ang inakusa kasi dito ka hinuli sa Pasay. So anong gagawin mo? Magpa-trial ka lang ba, diretso? Unfair yan kung magpa-trial ka diretso. I-questionin mo muna jurisdiction. Kasi sa criminal case, kung saan nangyari, doon yan ang kaso isasampa at doon din uusigin at doon din huhusgahan. Walang pinag-iba yung teritoryo sa criminal case na usapin kung saan itatrial kaysa tinatag na yung utos ng batas, kailan ba magkaroon ng kapangyarihan na pwedeng tanggapin ang kaso? Ang kondisyon, kung sa Makati na kaso, ang isang kondisyon na kahit dapat nangyari sa Makati. Kung sa Pasay, di kay questionin yun. Gagaya nito sa impeachment. Ang isang kondisyon, dapat, ang pinakamatinding kondisyon, dapat ay isang impeachment lamang ang isasampa sa loob ng isang taon. Laban sa isang tao, 4. Hindi nyo.
Huwag niyo naman sabihin sa akin na hindi niyo alam ang may tatlo pa. Dahil may tatlo pa, obligado ang Senado na busisiin yung tatlo kumpara sa isa para malaman kung ang pinakahuling sinampa ay valid pa na impeachment complaint. Ganun lang po kasimple yan. So dito, nilalagyan nyo ngayon ng kulay para mananalo kayo. Ito si Soto, halata ko naman may ibang agenda, tatakbo ulit si Lacson sa 2028 eh. Kaya ginagano ko, gusto niya matuloy din ang trial ni Sara. At ang iniisip nila, bubuto sila ng guilty. Ganun lang naman yan eh, pareha naman kay Rapi Tulfo. Kunwari, gusto ng bigyan natin ng pagkataon si Sara na maipakitang inosente siya. Hey, halata na kayo. Si Rapi Tulfo ay gusto maging presidente. Si Ping Lacson, tatakbo ulit yan. Ganun lang ho, kasimple yan. Ang problema dito, sinasakyan nyo ang damdamin ng tao. Aminin ko na marami sa mga tao na gusto makakita ng trial. Pero ang problema natin, hindi natin pwede saklawan ang utos ng Constitution. Kung ang utos ng Constitution ay kung isa lang ang pwedeng impeachment na reklamo pwedeng uusigin, hahatulan, hindi tayo pwede maghahatol, mag-usig sa pang-apat na reklamo. Tanong ko nga sa inyo na mga matalinong vlogger, hindi ko na ba-identify kung sino, matatalinong lawyer, pwede ko na-identify kasi lawyer naman yun, ito naintindihan naman nila eh. Pwede ko sabihin si Attorney Howard Calleja. Sino pa? Si Attorney Barry Ibarra na dating spokesman ni Leni Robredo. Sino pa? Si Richard Hidarian. Si Justice Antonio Carpio. Sino pa? Si kaibigan ko si Ronald Llamas. Sino pa? Si Attorney Christian Munsod na dating chairman ng COMELEC. Si Attorney Rene Sarmiento na dating commissioner ng COMELEC at kasama ni Christian Munsod na gumawa ng Constitution. Kasama rin dyan si ex-justice na si Adolfo Ascona. Pero nagbago ng punto si Justice Ascona. Kumontra siya nung sa akusasyon nila ni Justice Carpio at saka ni Dilema na overreach, abuso daw ng Supreme Court. Yung pag-uutos ng Supreme Court, hoy, magsumite kayo. Ano nangyari? Anong status ng tatlong reklamo? Biro mo, bakit nagtanong ng Supreme Court na ganun? Ibig sabihin lang po yan, alam ni Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen na nakakitaan ng Supreme Court ng prima facie evidence na may abuso. Hindi po aaksyon ang Supreme Court kung walang prima facie evidence na may abuso na ginawa ang House of Representatives sa reklamong impeachment na kanilang ginawa. Di ba? Sabi nga ni Attorney Alan Tebelen halata mga yan gusto lang matanggal si VP. All right. Gusto lang talaga matanggal kasi kung lehitimo ang hinahabol niyo na talagang impeachment complaint, dapat bilang mga abogado at bilang former justices, kayo po ang may unang obligasyon na ipaglaban ang batas ng jurisdiction at ang jurisdiction ay nagsama yun sa batas ng validity ng reklamo. Bakit hindi nyo pinaglaban yun? Pwede kayong kasuhan ng disbarment lahat-lahat kasi hindi nyo sinusuportahan ang batas. Sinasabi ng batas na iisang reklamo lamang nakasulat yan sa Section 3, Paragraph 5, Article 11 ng ating 1987 Constitution that says only one impeachment can be allowed for the same impeachable officer in 1 year. Kung inutos po yan, may obligasyon din ang Senado na sundin. Paano sundin ng Senado? Walang ibang paraan na masunod ng Senado yan. Kundi, busisiin, tingnan. At obligasyon din ng kahit sinong
kasapi ng Senado na mag-motion ng motion to dismiss. Sabi nila, mali daw. Bawal daw yun. Ito na naman tayo. Wala pong batas na sasabi na bawal ang kapwa judge na mag-move sa kapwa judge. Ang nangyari kay Bato, nag-motion siya to dismiss noong sila pa lang. Pwede po yan. Tingnan nyo, tanong nyo kay Justice Antonio Carpio, itanong nyo kay Justice Adolfo Ascuna. Sigurado ako nung nagmi-meeting sila lang, sila mismo may kasama. I move to dismiss the petition. Why? It lacks substance. It lacks form. Ganun lang kasimple. Pero, ang pagkakaiba lang, pag ang Supreme Court na mga justices sa mag-usap, sikreto. Nagkataon lang ito sa Senate Impeachment Court, kitang-kita ng lahat. Kaya, kayo na nagsasabi, bawal ang ginawa ni Bato, to hell with you. You are all, I don't say, you do not understand. You do not understand the workings, the natural work of a court. Bakit ang mga korte na single sala o single judge? Maraming petisyon na sinasampa, alam naman lang yan. Ba't dinidismiss din ng judge na wala man ng motion? Kasi kulang sa forma at kulang sa sustansya. Ano yung forma? Yung forma, yung minimum requirements na nasunod mo. Kagaya ng halimbawa, magsampa ka ng kaso, kaaway mo, kapitbahay mo. Kinasuhan mo siya ng kasong unjust vexation kasi minura ka. At saka kinasuhan mo ng defamation, oral defamation. Anong mangyari? Pag sinampa mo direkta sa court na civil case, anong gagawin ng court? Tatanggapin? Kahit na may jurisdiction pang court? Hindi. Bakit? Ipakita mo muna na dumulog ka sa barangay Lupon at nag-usap muna kayo sa barangay Lupon at kung hindi magkaayusan, kukuha ka ng certificate to file action sa Lupon, sa barangay, at bitbitin mo, dalhin mo sa iyong reklamo sa korte. Parang ganun lang yan ang nangyari sa impeachment. Hindi nyo pwede ituloy na may depekto. Ang tawag ni Atty. Libayan dyan, Atty. Jose Alan Mendez Tebelen, yung mga nakasandal sila sa kanilang reputasyon, kagaya kay Panfilo Lacson, reputasyon niya na Mr. Expose siya. Magsasalita ka kung sino yung mga may insertion, tapos hindi mo pangalanan. Ganun lang ho kayo. Ang inyong akusasyon ay walang laman. It is called as hollow. Ngayon, nakakatawa tayo lahat. Gusto niyong patayin, habulin si Sara dahil sa confidential fund na 612.5 million pesos. Hindi niyo tinatanong magkano ang confidential fund ngayong 2025 ni Chis Escudero? 600 plus million. Magkano? Tingnan niyo sa General Appropriations Act. Magkano naman ang confidential fund ni Martin Romualdez? 2.7 billion pesos. Tingnan niyo sa General Appropriations Act of 2025. Paano nila ginastos yan? Nagtanong ba kayo? Sinasabi nga sa Section 1, pinakaunang karapatang pantao na mag-apply kay Sara. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Tao lamang si Sara. Wala ba siyang karapatan? May karapatan siya na huwag tanggalan ng kalayaan, huwag tanggalan ng buhay, huwag tanggalan ng kayamanan pamamagitan ng kanyang sweldo kung walang batas na nagsasabi na may proseso ng batas. May batas tayo na nagsasabi, tatanggapin ang kaisa-isang reklamo na valid sa impeachment kung nasunod ang Section 2, Section 3, Paragraph 2.
ng Article 11 ng ating Constitution na nagsasabi, a verified complaint signed by a member of the House of Representatives or endorsed by a member of the House of Representatives shall be calendared in the order of business within 10 session days. Nasunod ba yan? Utos ng konstitusyon yan. Iniutos yan sa mga congressmen. Iniutos din sa mga senador na titingnan nila kung nasunod o hindi. Kaya iyan ang rason na pinariman. Imbis na dismiss, pwede nang i-dismiss yun. Pinariman mo na, binalik mo na, ayusin nyo. Ganun lang kasimple ang utos. Hindi rin inayos. So, yung mga tanong na yan, klaro natin na merong tinatawag na 3 reklamo na nauna. Yan ang dahilan kung bakit nakita ng Supreme Court prima facie evidence. Sa unang tingin pa lang, may tulog kayo. Nanggaling iyan yung aksyon ng Supreme Court sa petisyon na sinampa ni Sara Duterte. Nagsampa rin ang mga abogado ng mga taga Mindanao. Iisa ang sigaw nila. Pwede naman yan yung impeachment na reklamo, pero por Diyos ko, dapat naman nasunod ang ating konstitusyon. Ang kanila pong ginawa, wala silang, inupuan lang nila, walang ginawa doon sa 3 impeachment complaint. Paano na lang yun? Tapos nagsampa sila yung pang-4. Inabay utos ang ating konstitusyon sa ilalim ng Section 3, Paragraph 5 na isa lamang ang impeachment complaint na pwedeng tanggapin ng Senado. Di ba? O kayo dyan, hinahamon ko kayong debate. Gusto ko muna yung debate si Justice Antonio Carpio. Kung nang hamon si Basti ng boxing, ako maghamon ako ng debate. Di ba? So nakita nyo na ngayon ano ang pakay ng walang laman na akusasyon ni Senator Ping Lacson? Na kuno may mga senator kuno tinitira si Chis Escudero. Although walang bagbanggit ng pangalan ni Chis Escudero, pero tinatarget. Kasi ang target nila, makuha nila at yung ibang senador ay magbabagong isip. At buboto kay Soto bilang Senate President. Ay, ano na yan, matanda na yan, malimutin na yan, may Alzheimer's na yan. Nanalo lang yan sa mga pangalan nila. Kung nanalo pang Vice President yan, at saka si Lacson na Presidente, hindi natin alam kung ano mangyayari. Mas matindi pa yan kay BBM. Mas malupit yan kay BBM. Alam mo naman kung anong ginawa sa, di ba? Sa Kuratong Baliling. Sir, Pilo Lacson, alam ko kaya mo na depensahan niyang akusasyon na Kuratong Baliling. And to be honest to you, to be candid to you, it is the only issue kung bakit hindi ka manalo-nalo ng pagka-presidente. Yung Kuratong Baliling lang. So ngayon, nagpipestahan mga vlogger na tinuturo. Ngayon, ipakita ko sa inyo, naguguluhan din ako sa kanilang akusasyon. Sa akusasyon ng bilyonaryo, sinasabi, basahin ko ang bilyonaryo. Ang title, Chis Senate Allies Behind 142 Billion Insertions in 2025 National Budget. Pero pag binasa mo, basahin natin walang ebidensya sinasite. Sabi niya, Senate President, ang sumulat pala nito ay walang pangalan. So, ibig sabihin, black operations ito, black propaganda ito. Senate President Francis Chis Escudero had allegedly divvied up a whopping 142.7 billion in infrastructure projects in select areas, supposedly at the behest of his close Senate allies. Hindi nga binanggit kung sinong Senate allies. In the form of insertions in the 6.252 trillion national budget for this year,
The Billionaire News Channel learned on Monday. Learn on Monday, sino ang source ninyo? May karapatan kayo, huwag niyo sabihin. Pero magiging unfair sa kinakasuhan ninyo na wala kayong binabanggit kung kanino nang galing. Sinabi pa rin ng Billionaire News Channel, a list of the projects as reflected in the 2025 General Appropriations Act showed that hundreds of these budget items, such as flood control projects and road repairs, were notoriously known as sources of kickbacks for corrupt public officials. Ito, magaling tayo. Kahit ako, magaling din ako mag-akusa na may corrupt. Pero wala tayong pinangalanan. Dapat may pangalan po ito. Ang problema dito, assumption lang eh. Pinipresume nyo lang eh, na lahat ng politiko ay corrupt. Although, si Bicol ang inisip ko, tsaka si Magalong ang inisip ko na hindi corrupt. According to BNC source, the last-minute changes in the National Expenditure Program were made during the bicameral conference committee between the respective finance panels of the Senate and the House of Representatives. Pag ito pong si binanggit mo, let me ask you a question, Billionaire Channel. Let me ask you a question. Sino pang isa? Ano pangalan nito? Si M.E. Pinoy. Si Mike Abe. Tinatanong ko si Mike Abe. Ang sabi ni Mike Abe, tinatanong kita Mike Abe, sino source mo? Kasi nag-ano din siya. Ang balita naman ni Mike Abe, kaya daw galit na galit si Chis Escudero sa mga Marcos at sinusuportahan yung si Sara Duterte sapagkat daw ay nagalit daw si Chis Escudero dahil hindi pinalusot ang kanyang 142 billion na insertion. Sabi, tandaan nyo yun ha? Pero kay Bad naman na balita, sa Billionaire News Channel, meron daw in-insert pambili daw ng mga ibibigay sa mga senador para magboto kontra sa impeachment. Yan ang akusasyon nila. Paano mangyari yan? Ang gulo-gulo naman inyo. Wala kayong source, wala kayong ebidensya. Itong mga pasensya na kayo, marites style talaga ng inyo. Wala na kayo mako-content eh. Daming baha para pwede ni content. Ito, gumagawa kayo ng kwento, wala ng ebidensya. Pangyari ba yun? Kung susundin natin ang Billionaire News Channel tsaka si Vlogcaster Armandin, sinasabi nila na may pondo na siningit, pati si Lacson na may pondo daw siningit, si Chis Escudero sa 2025 sa Bicameral Conference Committee na blanco, siningit daw para gagamitin pang balato, pang bigay sa mga senador na huwag bumoto sa impeachment. Mangyari ba yun? Tanong, noong ginawa ba ang budget, may impeachment pa? Wala pa po. So paano maisip na may Chis na may impeachment kung wala pang impeachment? Tandaan nyo, impeachment ay ginawa, ay sinampa noong February 5, 2025. At ang budget ay ginawa noong insertion, December. November to December, wala pang impeachment. Kaya talagang black propaganda lang itong laban kay Chis. Tinitira ko rin yan si Chis, pero sa ngayon, depensan ko siya dito. Ang ito na nakakaiyak, nagalit ang kung tatanungin natin kung pa insert, ang tanong ko muna, paano makapag-insert si Chis Escudero? Na ang namamayani sa pag-insert doon ay si Romualdez at saka yung tauhan niya ako Bukol Party List na si Saldico. Hindi mangyari. O ngayon, para malaman ninyo, hanapin ko yung yung letter. Asan ba yun ang tinatawag? Ang nakita ko kanina na letter ni Bongbong Marcos. Letter niya, ang veto letter. Ito pala, ipabasahin natin ang veto letter. So, mayroon tayong expose na dalawa. Ang isa nagsasabi na maraming siningit si Chis.
Ang isa naman na expose, nagsasabi na nagagalit si Chis dahil hindi pinayagan ang insertion niya. Oh. Ito naman si Carlo Julina Oliva, pasensya ka na, hindi mo alam ang takbo. Kung ang katwiran mo, wala ka na viewers, meron pa akong viewers, oh. Andiyan pa si Efren Aquino, hindi nakatingin. Ngayon lang kita nakita naman, Carlo, Julina, ito, pakita ko na wala kang alam, ha. Sabi mo, dami mo daldal. Wala ka na viewers. Sino ba si Piatos? Tutulugan na kita. Di matulog ka. Pero pag natulog ka, ibig sabihin, bubo ka. Pasensya na. Tatawagin kita bubo ka. Bakit? Sino ba si Piatos? Sagutin mo ako. Alam mo ba yan, Carlo Julina Oliva, na bawal ilabas ang totoong pangalan ng taong tumanggap sa confidential information fund? Kung hindi mo alam yan, well, you better go out of this room. Kung ayaw mo, kung alis ka naman, ulitin kong banat sa'yo para marinig ng kakilala mo kung gaano ka walang alam sa iyo mga sinasabi. Kampihan natin ang batas kahit sino ang mapapaboran. Batas lang tayo. Ganun lang po kasimple ang aking puntos dito. Naggumawa kayo ng black ops, tirahin nyo si Chis, wala kayong ebidensya. Yung pala, konektado doon sa impeachment. Si Jose naman, much better si Chis kaysa kay Soto. Wala naman alam si Soto sa batas. Tagal na nag-aral sa Senado, wala pa rin. Kampi ako dyan. Cassandra Daisy, gusto lang nila eliminate si VP Sara bilang president. Yun, si Sara lang naman talaga target nila. Kasi tatakbong presidente si Ping Lacson. Tatakbo rin si Rapi Tulfo. Kaya gusto niya magkaroon ng trial. Alam niyo naman na bawal mag-trial kung hindi valid ang impeachment. Bakit niyo pinagpipilitan? 4 na impeachment na sinamba, isa lang ang pwede. Okay, sa kay bumabaha nga ang fake news, dapat malaban kay Chis. So, Wendy Chavinia Talivino, katoto, ba't mas una ka pa magpaliwanag? Hindi ako nagpaliwanag. Pinapaalam ko sa inyo kung anong takbo ng akusasyon para mabasa nyo at para malaman ninyo na wala silang bit-bit na dokumento para ipakita na si Chis nga ang nagsingit nito. Ay, Jenny Bumagat, tanong lang po, sir. Doc Attorney, di po ba magkakampi sila? Bakit di muna sila mag-usap-usap? Alam mo, iba kasi ang takbo dyan sa Senado, pera-pera yan eh, personal na pera. Ang hinahabol naman ni Soto na siya maging Senate President para ang budget para sa confidential fund mailaro niya. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Carlo Julina Oliva, wala ka na viewers. Sagutin mo, tanong ko, wala ka bang binatbat kay Atty. Enzo Bunyog? Ay, kahit ayoko lang mapatulan ka kung gano'n. Huwag mo dalhin si Kainso rito. Walang kinalaman dito si Kainso. Cassandra Daisy, bakit hindi natin binabantayan ang kasalukuyan na magnanakaw? Bakit mo kakampihan si BBM, Carlo Julina Oliva? Bakit mo kakampihan yung mga magnanakaw na Romualdez? Ang tinitira nyo lang lagi si Duterte. Hindi nyo tinitira yung mga yan. Cassandra Daisy, tamimi nga sila sa billion ng confidentiality funds ni Marcos. Ang kay Marcos, 4 billion, 625 million kada taon. Paano nyo liquidate yan? Paliwanag nyo sa akin. Si AFP chief, meron. PNP chief, meron. Si Remulla, meron. Chief Justice, meron. Meron sila. Bakit hindi sila paliwanag? Lahat ng mayor halos sa buong Pilipinas na mayaman na mga bayan o lungsod, may mga confidential funds. Ang sa Bulacan nga dyan yan eh. Kay Governor Fernando, 200 million a year ang confidential fund. Sa Bulacan na, probinsya yan ha. Bakit hindi natin singilin yan? Magiging patas tayo, matuto tayo maging patas. Hindi yung galit lang kayo sa tao. Lahat ng pagbatas, pagpabor sa taong galit kayo, wala. Tatawagin nyo fake news, makatawag kayo ng fake news, wagas.
Basta sa akin lang, sa totoo lang, yung iba nagkikwento-kwento, nagmamarites na lang ito. Sabihin mo na may kinuha si Cheese, si Bongo, kinuha. Marites lang yan talaga. Wala namang ebidensya pinakita. May dokumento sana, maganda. Mahirap kasi mag-akusa na wala tayong dokumento. O, sino pa? Si Cassandra Daisy. Sige, Diyos much better si Chis. Sabi si Cassandra Daisy, laban tayo ng patas. True Diyos, bulaga ang talino niya. Mag-it bulaga lang ha. Jason, magaling ka Sir Toto. Diyos engineer na Toto, matalino ka kasi tayo mga civil engineer. Oy, civil engineer tayo eh. Pagbaha pinag-usapan, tayo lang nakakalam. Tama, kasi sanay ang mga engineers sa engineering school ng analytic. Kita mo, mag-analytic geometry lang, mahirap na sila dyan. Yung iba nga, hindi nila alam yung integration. Yung calculus, differential sa integral calculus. Alam nyo ba yan? Veronica Rosel, si Robin Padilla, na lang ipalit. Carlo Jolina Oliva, salamat. Tapos, sino ang bubo daw? Ako daw, salamat, night-night. Maghanap ka na ng kakampi mo, Carlo. Kung magsalita ka, walang basihan, wala kang ebidensya kasi, Carlo, pasensya ka na, ha? Si Apathy Bitter, yan ang katotohanan ng dahil sa mga personal interest niya, si Soto, Lacson at Tulfo na may mga ambition. Bernie Huerta Sugilon, I am with you, Attorney Toto Tirador, para sa katotohanan. Salamat po, Sir Bernie Casebanwa. Efren Anino Guhilde, mas malaki pa ang confidential funds ng gobernador mas malaki pa ang confidential fund ni Governor Daniel Fernando. Inuubos niya lang, nawawala lang sa baha. So amo yung sana matuloy boxing. Antayin natin, baka matuloy yun. Yung confidential funds ni dating sekretary ng DOJ, ano nangyari? Tinatanong ni Attorney si Alan Mendez de Belen, yung 90 plus million ba yun? Na confidential fund ni Madam Leila de Lima. Jenny Bumagat, Attorney, magaling din po pala kayo sa math. Naman, siyempre, engineer ako civil engineer. Tapos gumraduate ako sa high school, best in math. Ganun po, kami mga mathematician, kami mga engineer. Ha? Magaling po kami sa math, sa magbilang, pero problema, wala kaming ninakaw na bilang na pera. Taga-bilang hanggang bilang na lang kami. Mag-estimate kami ng mga budget. Alam mo ba, Diyos tayo mga engineer, ang mga engineer na kapatid natin dyan sa DSWD yung gumagawa ng plano sa mga tulay, mga road construction. Alam mo, mag-design, kinukutsaba nila mga kapatid nating engineer na gumawa ng bloated, pinalaki ang presyo na estimates. Gagawa ng estimates, ang laki-laki. Pagkatapos, pag malaki, dinodoble nila kung actual cost, paggawa ka isang tulay, ay wala pang 50 million, gagawin 150 million. Kasi para pag ma-award, kahit katkungin pa, andun pa rin sa minimum. Ang strength, hindi pa rin mawawasak. So Kevin Chan, tama na dapat silipin nila mga yan. Bakit di patas lahat? Maging karoon tayo ng responsibilidad. Pag tayo po mag-akusa, magkaroon tayo ng responsibilidad para kay si Tulfo Nag-akusa ng abogado na illegal recruiter ka na, wala namang ebidensya. Ano ngayon nangyari sa abogado? Hindi napapahiya pa. Paano ngayon? Nanalo ang abogado. Kaya kakasuhan siya ngayon ng criminal case, perjury, at saka damages. Si Tulfo, Rapi Tulfo. Mahilig mag-akusa yan. Alpatsy Bitter, ipagpatuloy mo lang kung pagsupalpal sa mga ambisyoso sa mga politiko, Sir Toto, para ma-expose mo ang mga kabalbalan ng mga ito para mailabas lang ang katotohanan. Richard Mayormita, Sir Toto, yung pinatayo ni Chua na barangay hall, yan pa si Chua. Yung pinatayo mo na 19 million na building sa barangay, sa sidewalk, sa shoulder ng kalsada dyan sa Santa Cruz, Manila, sa barangay 313, ay puno ng korupsyon, dapat ikulong ka hanggang 15 taon.
Bakit mo pinatayo yan? Hindi naman lupa na pribado yan. Hindi naman lupa ng barangay ang may-ari. Paano mo nailusot ang building permit? O siguro pwedeng kasuhan ang building official ng Manila City. Bakit hindi niyo pinatigil ang barangay, pagpatayo ng barangay? Tapos, meron pa silang meron pa kayong ilabas ko yung lahat kayo na congressman na pumirma laban kay Sara, ilabas ko ang inyong diskarte, ang inyong racket, multi-purpose building, ilabas ko yan. Maliban sa ayuda na AKAP, AX na 50 million at saka 100 million na flood control projects na hindi na alam kung saan inanod ng baha, ay yan ang ginawa ninyo. Multi-purpose building racket. Yan ang skandal, ang talagang malaking korupsyon din ng House of Representatives members. Diyan lang muna tayo ngayon at maraming salamat po sa inyo. Kuya Alim, Idol Tuto, kahit ano gawin nila kay BP Sara, Duterte pa rin ang tayo maniniwala. Sa ngayon, kahit ano gawin ang Marcos, wala na, huli na ang lahat. Duterte pa rin ang gusto ng bayan. Pa-shout out naman dyan, Idol. Okay, shout out, Kuya Alim. Mapia magabi. Richard Bermet, pinatayo ni Chua, nabasa ko na. So anyway, hanggang dyan na muna tayo at mag-usap tayo sa ulit. At siguro bukas na tayo magkita pa ulit. Marami na akong gagawin pa. Maraming salamat po.